ay 5%, the lowest in the history during the campaign period. Nakita natin yon. Oo, bumaba ang inflation pero hindi nararamdaman ng tao yan in terms of prices. So, para sabihin mo yung economic team will remain as is, yan na ang magiging polisiya hanggang 3 years down the road. Yung pagpapalit sa DENR, hindi masyadong klarado kasi kung ano ba ang ginagamit na batayan. Kung ang batayan ang sabi nga ay yung kalihim ng DENR ay lipad ng lipad daw, siguro kailangan mong tingnan bakit lumilipad. Kung tungkol sa climate change yun, o kaya sa SDG, kailangan mapag-usapan yun with other countries. Hindi ko nakikita na yung kung ang pagbalasa niya sa kabinete ay dahil sa resulta ng eleksyon, sino ba ang treasurer? Sino ba ang naging problema sa BARM kaya walang alyansa na nanalo? Dapat kasi alam na niya kung sino hindi yung parang inaasahan ng tao may reboot pero wala namang reboot na nangyayari. Wala. Opo. Talagang itong si Prof. Malutigia, pagka ito talaga ang humimay sa mga issue, talaga mapapapakinig ka eh. Iba ho talaga tong alin na to pagka siya ang sumalansan, no? Nagpaliwanag sa mga issue. Yun nga ho mga kababayan, actually yung obserbasyon nitong si Prof. Malutigia, hindi lang naman ho siya ang merong ganong klaseng obserbasyon. Magiging si Atty. Vic Rodriguez, yung mga nagsalita diyan sa courtesy resignation na panawagan nitong si Marcos Jr. sa kanyang mga gabinete, ano lang ho, cosmetic ika nga lang. O di naman ho kaya publicity stunt lang o diversionary tactics. Mainit ang issue ng impeachment na kung saan hindi na matutuloy, walang makukuhang boto, bigla ho siyang aarangkada na ako talaga ayaw ko ng impeachment. Bigla ho siyang merong ganong mga punto de vista. Ngayon naman ho mga kababayan, ang asentimiento ng ating mga kababayan nung panahon ng kampanya ang mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin, korupsyon. Bigla ho siya nanawagan ng courtesy resignation na hindi naman ho natin nakita, hindi ho nagkaroon ng matinong resulta ika nga. Yung mga individual na iniisip ng ating mga kababayan na dapat matanggal sa gabinete, yun ho ang rinitain niya. At yun naman hong dapat na ma-retain, yun naman hong pinagtatanggal niya. Yun nga hong nakakatawa dito sa dito sa courtesy resignation na to. Ano po ba yung mas mainam na nakikita niyo po? Idol natin yan. Si Sir Admar V. Magaling. Mas epektibo at mas convincing sa mata ng taong bayan. Yung ganito na courtesy resignation, yung parang generic, tapos pipili lang siya, or yung diretso tumbok talaga kung sino yung hindi nagpe-perform ng tama tingin niya problema, yun agad yung tatanggalin. Oo, Admar, diretsuhin mo na, wag mong, kasi parang ang buong bureaucracia naka-stand still. Coming from an election na ganun ang resulta, you need to recalibrate and make sure programs and policies, plans, programs are implemented. Hindi ko inaasahan ang sagot niya sa nangyari sa election ay isang podcast ng pag-amin. Oo, alam naman natin madali ang salita. Ang napakahalaga ay aksyon. I would rather get him, yan sinasabi niya, yung 20 pesos per kilo, i-launch na nationwide, hindi yung lahat PR lang, no? Klaraduhin niya, kasi sabi niya, I will sustain this. Paano mo masusustain yan? May parte na subsidy na galing sa local government. So mamimili sila ng local government na kaya mag-subsidy nung parte ng local government. Yun yung una. Pangalawa, yung dapat klarado sa taong bayan, merong mga bali-balita kung sino yung treasurer, kung bakit nawala yung pondo na pang-eleksyon, yung pondo bang pang-eleksyon galing yun sa taxes ng mga tao.
kailangan maging transparent kasi yung process at masabi sa taong bayan, ito ang scorecard kong gagamitin across agencies. Wala namang ganun sinabi. Kaya lahat ng tao naghihintay. At medyo matagal-tagal ito kasi ang balita ko mukhang minamasahin na. Merong ine-expect na pagpapalit sana dun sa executive secretary pero hindi naman yun natuloy. Merong ine-expect na pagpapalit sa special assistant. Mukhang hindi rin yun matutuloy. So maraming mga tinitingnan ang taong bayan. Merong ine-expect na pagpapalit sa DPWH. Merong ine-expect na pagpapalit sa DSWD. I mean, ang daming ahensya ng gobyerno na ginamit para sa eleksyon na dapat may accountability. So kailangan may transparency dun sa proseso. Ngayon, GOCC naman ngayon ang susunod. So kung ang GOCC ay hindi nag-agree na ang trust fund namin ay ilipat sa treasurer at gamitin para sa ibang bagay, medyo nakakabahala yon. So kailangan siguro klarado at tinutumbok kasi ang kailangan ngayong sabihin, ano ba yung vision ko for the next 3 years? Definitely yung inaugural niya iba na sa ngayon. Yung inaugural, yung resulta ng midterm at saan ko dadalhin ang bayan in the next 3 years. Hindi ka na pwedeng mag-launch ng bagong infrastructure. Kasi wala namang infrastructure sa kasaysayan natin na natatapos sa 3 years unless na umpisahan na at tinuloy lamang. Yun yung mga bagay na nakakaalarma kasi palawak na ng palawak yung call for resignation. Ano ba ang gusto mo mangyari? Bagong muka, which means kung bagong muka, yung learning curve titingnan natin at papasok ang 20th Congress na ang budget pag-uusapan. So sino magde-depend ng budget na na-approve na ngayon? Yung bago. So yung bambago kakayanin na ma-defend yan. Pangalawa, kakayaning mag-shepherd ng mga flagship programs nitong administration na ito. So ako, mas ang suggestion ko, sabihin niya, for the next 3 years, ito ang gagawin natin. Then, lahat mag-a-adjust. Tapos, kung sino yung magiging bastonero per flagship, yun ngayon ang titingnan kung sino ang kalihim. Hindi naman daw ito po papogi, sabi ni Marcos Jr., ma'am, itong kanyang ginawa. Ano kaya sa tingin mo ito? Ay, Adman, papogi yan. Kasi alam niya kung sino may problema Bakit kailangan pa lahat mag-tender na courtesy resignation? Papogi ho yan. Ano naman yung pag-aanalisa ng ibang mga pumuna dyan sa ano na yan, panawagan na yan, ano daw, ganyan daw kawalang yagba yang si Marcos Jr. Kailangan pa niyang lahatin ang kanyang gabinete hindi ho niya masabihan yung ibang mga kasapi ng kanyang gabinete na magbitiw. Kumbaga, lahat tapos kung sino lang matripan niya natanggalin o i-retain, sila lang ho ang maaalis o matitira sa kanyang gabinete. O papogi kung ano man yan, lumabas pa rin ho ang pagiging mahinang klase nitong si Marcos Jr. Dyan. Tapos, hindi pa siya tapos dun sa isa, nasa GOCC na siya. Medyo mahirap yung GOCC kasi may special mandate yan. May special charter ang mga GOCC. So tapusin niya muna itong kabinete niya. Tapos, sabihin niya sa taong bayan kasi may dadating na State of the Nation address. Di ba? Hindi ba dapat kailangan niya nang sabihin na sa susunod na 3 taon, pinanggalingan na podcast, inaamin niya may pagkakamali siya, may pagkukulang siya, pero hindi pa niya sinasagot. Yan sa pagkakamali at pagkukulang, ano ang gagawin ko? So itong mga ginagawang courtesy resignation para sa akin ay very artificial dahil hindi pa alam natin at siguro niya ano ba yung flagship programs ko in the next 3 years. Yun na yun. Kasi ang 3 years napakadali na. So kung wala kang nasimulan na inaugurate,
meron kang matatapos. To the point, ma'am, na ang taong bayan nanawagan na rin na bakit kaya hindi na lang siya ang mag-resign. Pero may sagot naman siya na hindi siya magre-resign dahil wala naman daw siyang problemang inaatrasan. Ang problema, meron ba siyang problemang sinusolusyonan? Prof. Tama ako dyan, Admar, tama, nag-agree ako dyan sa statement mo, no? Wala kang tinatakbuhan. Sa tingin ko, klarado yung first 3 years, takbo lang siya ng takbo. Nako. Diba? May problema sa budget. Anong ginawa niya? May problema sa PhilHealth. Anong ginawa niya? May problema sa pinsan niya. Anong ginawa niya? Huwag natin kalimutan yung People's Initiative, ha? So lahat yan, since 2023, budget ang inuuga nila. So, ano solusyon mo doon? 'Di ba? Kaya nga umabot sa Supreme Court at hinihintay ang mga petition para magkaroon ng oral arguments kasi abay hindi ko alam kung ang definition ng pagtakbo niya ay iba. Ako, ang definition ko doon, hindi ko sinulbahan yung problema. Pinasa ko. Pero mong 3 years yan, I mean, we're not lacking of issues or instances when we can show he ran away from the problem instead of facing it. Perfect example is the unit team. Second example is the ICC. Hindi ba yung yung rendition na ginawa, hindi ba yun pagtakbo sa problema? At makikita mo, ito yung isa ko pang hindi ko maintindihan dito sa administrasyong ito. Wala bang nag-take note ng sinabi niya from day 1 hanggang ngayon? Kasi kung tayong taong bayan, nakikita natin ang biglang 180 degrees turn, no? Biglang ito yung sinabi niya, ngayon ito na. Yung mga publicity materials nga may date pa eh. Wala bang tao sa kanyang grupo na tinitingnan, sir, sinabi mo ito, ngayon bumaliktad ka. So, yun ang nakakahilo eh. There is no stability, no predictability, no certainty under this administration for the past 3 years. Now, I want that change. Grabe, no? Grabe yung sumalansad nung si Prof. Malutiquilla. Yan ho talaga ang ika nga, ha? Sa nakalipas na 3 taon nitong si Marcos Jr., yun ho talaga ang mga nangyari. Wala ho siyang nagawa. Yung mga pinangako ho niya since day 1, mapahanggang sa ngayon, nga pa rin ho ang sambayan ng Pilipino dyan sa mga pangako na yan. Okay, ibigay na ho natin sa kanya yung 20 pesos na bigas. Imposible na yon. Weak leader nga siya, hindi niya magagawa talaga yun. Paano na lang yung iba? Paano na lang yung mga itutuloy mo na lang, di ba? Yung mga continuity nung panahon nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, yung mga magagandang proyekto na naumpisa ng nagdaang administrasyon, yun na lang ang hinihingi natin na ituloy mo. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, di ba? Si Tatay Digong dyan sa panahon na yan, 3 taon, meron na tayong naka-reading subway, meron na tayong mga bagong mga paliparan, meron na tayong mga bagong seaport, meron na tayong mga bagong highway, di ba? Noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero dito sa administrasyon na to, itutuloy na lang ho yung mga proyekto na yon hindi pa ho matuloy-tuloy. Napakalaki ho talagang pagkakamali, yung pagkakaluklok na yan itong si Marcos Jr. Di ho natin sinasabi to para siraan siya. Yun, sa mga loyalista at mga talyanista, masakit man tanggapin, pero yun ho talagang katotohanan. Ngayon, kung meron ho kayo mailalatag na merong bagong pinasinayaang paliparan dito, merong bagong pinasinayaang bagong seaport dito, kung ano pa man yan, di ba? Maliban doon sa mga pinapauwi, kagaya dito kay Tebes, pagpapadala sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, impeachment ni VP Sara, mga iskandalo sa budget, yung mga pinagkukuhang pondo diyan sa mga diyan sa mga ahensya ng pamahalaan, wala pa hong accomplishment tong administrasyon na to. Yun hong masakit dito. Di ba isa ako sa mga pumuna na hindi ko nararamdaman ng administrasyon na ito. First 100 days pa lang sinabi ko na ako'y natutuwa nung podcast, sinabi niya na pasensya na kayo, alam ko hindi niyo naramdaman. So paano ito bang mga palliative na
window dressing na may resignation, courtesy resignation, palawak ng palawak. Is that the answer? The answer is to launch your programs, to push through with the flagships, and plod on. And there have been instances in the past where a cabinet of an administration remained from day 1 to 0. Marginal lang yung pag-aalis. Meron naman talagang ang balasahan is based on nagawa ba yung mga inassign ko sa inyo. Remember, Admar, may sinabi pa siya doon na mabuti pa sa private sector pag sinabi mo, ginagawa. Dito, marami pang batikos. But that is the essence of governance. That's the essence of consensus building. So hindi ko maintindihan yung sinabi niya sa podcast, ang dami niyang reklamong sinabi sa podcast, but you hold the reins of government. Nasa sayo. Di ba may sinabi pa siyang, siguro naging mabait ako, siguro dapat fearful. I mean, these things you don't say publicly, you just do it. Correct. And in doing so, you remember, balik ka uli sa inaugural mo. Ano ba yung sinabi mo sa inaugural mo? Kung ayaw mong balkan yung State of the Nation address na the past 3 congresses, balkan mo yung commitment mo sa tao eh. Yung inaugural. Kasi wala naman siyang campaign promise. Ang sinabi lang niyang campaign promise, unity lang unity. So, again, galing talaga tong si Prof. Malotigia. Wala ho siyang platapormang ilinatag. Ayon din ho ang puna sa kanya ng mga bumabatigo sa kanya nung panahon ng kampanya. Yang si Marcos Jr., wala ho siyang platapormang ilinatag. Sa lahat ng speech niya, puro unity, pagkakaisa, uunlad, basta nagkakaisa. Yan ho ang kanyang packaging. Kaya ho talagang, ano ho bang nangyari nung nanalo na siya? Ngayon, pagka ang isang kandidato, walang linalatag na plataforma at puro pambobola, ito ay konektado kay Marcos Jr., alam nyo na ho yan kung ano yan. Sa bagay, naging epektibo lang naman ho yung mga pambobola na yan dahil kay Vice President Sara Duterte. Dahil doon sa pagbitbit, pagkarga nitong mga Duterte dito kay Marcos Jr. Pero kung iba yung katandem niya ng mga panahon na yun, tapos sasabihin niya yung pagkakaisa na yan. Wala hong mangyayari yan. Yun hong ating sigurado. Titingnan mo, Mr. President, takbo ka ng takbo. Hindi naman namin alam kung saan ka pupunta. Naku. Yun ang problema natin. Good evening, ma'am. Si MJ po ito. Tsaka, ma'am, pag-usapan natin yung salita ng isang presidente. Dahil sa politika o sa leadership, yung mga deklarasyon, yung mga treaty, lalo na yung constitution, begin with words. Pero paano na lang, ma'am, kung ang salita ng presidente ay iba naman sa kanyang ginagawa? Many are saying na nagkakaroon daw tayo ng Janus-faced leadership sa mga panahon ngayon. Ma'am. Oo, MJ. Ang parati kong sinasabi, talk is cheap, action is needed. So, instead na, katulad nun, nasa Malaysia siya, ang sinagot niya, impeachment, at saka yung call for his resignation, shouldn't he be talking about ASEAN? Shouldn't he be talking about what he said about the yung code na pinupursu ng ating mga kasamahan sa ASEAN? Shouldn't he be already bridging to 2026 when we chair ASEAN? Ako'y nalulungkot kasi 3 taon na tayong ganyan eh. Yan Janus face na sinasabi mo, mahirap gawin yan ng 3 taon. 'Di ba? Sasabihin mo ganito, bigla kang kakabig na ganito. Lahat diversionary. So, nasaan ang presidente diyan? At kung titingnan mo yung problema nitong administration, it all boils down to communication. You have someone, yung kanyang barker na ang tawag ko dun eh. Yung kanyang barker, in-insert during the campaign period, mas lalo nagkagulo ang messaging, na talks about policy, laws, plans, programs, and you have a president not talking about that.
yung barker niya, ang default na sagot, ang blame is Duterte. That is by design. Diba? And then, in the podcast, you are reaching for reconciliation. I mean, I don't know if they understand Janos' face. Kaya nga no, ang labo nga ho nun, no, sa mga press con dyan sa Malacanang, lahat na lang ng issue binabato sa mga Duterte. Lahat na lang ho, puro Duterte. Maya-maya manghihingi ho siya ng reconciliation. Parang meron ho ata talagang diferensya yung mga banat na yan, itong si Marcos Jr. I don't know if they understand the philosophical mooring and the psychological meaning of that. But if a leader is said to be wearing such, then lahat double speak, double talk. And we're tired of that. Kaya nga ganyan ang resulta ng eleksyon eh. 'Di ba? Kaya nakakabahala kasi May 12 tayo nag-eleksyon, mahigit na 1 linggo na nakakaraan, para naka-standstill pa rin tayo. Parang hindi natin alam saan ba dadalhin ito. Kasi nag-cleaning of the house. Habang nag-cleaning of the house, ano nangyayari? Yun ang nakakalungkot kasi napakabilis ng 3 taon. At dadaan na naman tayo sa process na highly divisive, which is the impeachment. Saan pupunta ang Pilipino? So 6 na taon tayong nagsayang ng ating panahon, ng ating taxes, ng ating social contract dahil gusto natin na ayusin natin ang ating bansa. Ma'am, ano pong mga undercurrents na nakikita po ninyo sa mga panahon ngayon, especially after the elections at papunta sa 2028 presidential race na naman, isa na namang highly divisive political na magaganap? Alam mo, MJ, maaga ang dating ng 2028. Katatapos lang ng election, May 13, lahat ang forecast, lahat ang gusto ng prediction, lahat ng tinatanong tungkol sa 2028. Yung undercurrents, kasi kailangan kalmado ang dagat para sa isang ship, kahit bangka man lang o balanghay, na tumatakbo doon, no? Kung ang undercurrents hindi mo sinesettle, forever yang lalabas at lalabas. Na-mention ko nga doon, ang EDSA, nagsimula lang yan undercurrents, hindi pinansin, pumutok. Diba? Yung EDSA noong 1986. Yung mga coup, undercurrents rin yan. Itong kaninang umaga, nagising tayo sa statement ni Chief AFP. Halatang-halata mo may undercurrent doon sa institusyon na yon, no? May undercurrent ang saan ka naman nakakita, hindi pa tapos ang 19th session, iilan na lang session days, but we have a speaker who already defines what the 20th Congress is, as if certain that he will be the speaker. So, sineset aside mo yung mga traditional norms ng pag-elect ng speaker, ng pag-oath ng mga members, di ba? Ng pag-define kung sino ang majority at minority. So, yung undercurrents kasi pag hindi na-handle ng tama, puputok at puputok. At pag pumutok, napakahirap solusyonan. Kasi that would mean the people have already given up. Na ayaw natin yan kasi ang Pilipino hindi na rin natuwa sa EDSA, 'di ba? 36 years of what? Restore lang ang political but the economic elites are still the same. So kaya nga after EDSA ang daming nagsuporta sa isang Duterte. So babalik na naman ba tayo diyan? Makikita natin dun sa pagkapanalo 552. Ano ba yung 552? Parang kung hindi mo titingnan yung personalities, parang stalemate, pero nakabalik yung dilawan, pinklawan na 2. So kung babalasahin mo yung 552,
parang diyan manggagaling yung 2028. So may impeachment ka, merong galawan na ganyan, merong kang ICC, meanwhile ang ekonomiya natin hindi umaandar, tapos ang bureaucracia natin parang hesitant ang mga career officials to do their thing kasi you have a president who just called for the resignation of everyone. Kung ganun, kung kunyari nag-submit si MJ ng resignation, sinong pipirma ng lahat ng transaksyon? Kunyari may procurement na hold yun dahil sandali lang, nag-resign na ako, hindi ko alam kung hanggang saan. Ang daming, in terms of public administration, ang daming nakalimbo ang mga bagay-bagay na siyempre yung kalihim ng ahensya, medyo sandali lang, gagalaw ba ako? Ako ba inaan dito? So, ako, ang call ko dun sa kabinete, tapusin yung kabinete ng mas mabilis, at yung GOCC, kasi parang nagiging witch hunt eh. Diba? Sino ba talaga ang tinatarget? Si Soljan lang? Yung mga ganyan. Kaya... Si Soljan lang. Ito naman kasi si Solicitor General Guevara, hindi ho niya dinipensahan ng pamahalaan eh. Doon sa issue ng ang tawag dito, PhilHealth ba? Hindi siya doon sa PhilHealth, hindi siya dumipensa. Doon sa doon sa ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumanggi ho siyang maging abogado ng pamahalaan. Kaugnay doon sa mga isinampang petisyon ng pamilya Duterte sa Korte Suprema. Kaugnay nga doon sa ma-illegal, doon sa maanumalyang ginawang pag-kidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapadala dyan sa The Hague, Netherlands. Sa tingin natin, si Maynard Guevara lang talagang pakay na dispatchayin itong si Marcos Jr. Nadamay lang yung iba eh. Nakakabahala kasi instead of trying to unite, which is a badly used term, but coming from that election, we're entering another divisive chapter. Sa bureaucrats, tanungin mo ang mga empleyado sa bureaucracia. Ang sasabihin lang niyan, kasi hindi kami makagalaw kasi yung kalihim namin baka paltan. So lahat sila frozen delight until the president decides, hindi, safe ka. Po ma'am, isa po sa mga malaking undercurrent na napansin is yung local absentee voting, resulta nun ma'am. Can you expound on that? Alam mo yan local absentee voting, hindi ko alam kung yan ang reaction ni Bronner, no? Pero diyan sa local absentee voting, parang 54,000 yata ang nag-register, 51,000 voted. At ang from rank 1 to 9, I understand, are all Duterte 10. And then only 3, Kerubin, Honasan, and Bosita, who are all individuals in uniform before they ran as candidates, who ended up in the top 12. The highest alyansa was nowhere in the top 12. I think rank 15 yata or 16 si Senator Lacson. So what does that mean? Ang local absentee voting ay composed of military, police, media, at saka certain government officials who cannot vote on that day and wanted to avail of local absentee voting. Doon makikita natin, kung yun lang ang pag-aaralan natin, that is a very alarming development, and that is a major undercurrent. Because kaya nga unti-unting may lumalabas, may isang pulis yata na nagsabi, hindi porke in-increase mo yung aming base pay, ang loyalty namin sa inyo. You see how they are creating statements out there just to cure the local absentee voting. But that does not tell you the story. The base pay does not tell you the story. It's the reaction
of these voters in ensuring hindi kami sumasama sa coup, hindi kami